Ngayon guys, nandito kami sa Palo. Makikita nyo to guys. Ito yung munisipyo. Ha? Tara, pumunta tayo sa Ginhagdan Hills. Kaibigan! Sige sa Ginhagdan Hills. Tinatawag din nila itong Purisima. Tara, pumunta na tayo. Tinatawag ang lugar na to na Palo nang dahil sa dalawang babaeng nagtatagisan sa paglalaba gamit ang tradisyonal na pamamaraan. Dahil ang Palo ay isang pamayanan na napapalibutan ng ilog. Noong unang panahon, ginagamit ang malalaking bato upang maging kagamitan sa paglalaba kasi pinapalo rito ang mga damit. At dahil sa alitan ng dalawang babae, naging paligsahan sa paglalaba ang naging labanan. Dito, narinig ng buong pamayanan ang tunog ng pagpalo ng mga damit sa bato. Sa hinabahaba ng paligsahan, walang nanalo dito, pero tumatak sa mga tao ang tunog ng pagpalo na parang naging musika na sa ilog. At kaya tinawag itong Palo kasi sumisimbolo ito sa tradisyonal na paglalaba at ang pangalang ito ay nananatili pa rin hanggang sa kasalukuyan. Tara sa MacArthur Park. 1, 2, 3, go! Arat na! Ito naman ang MacArthur Park, pag-alala sa pagdaong ni na General Douglas MacArthur at mga kasamahan sa gulpo ng Leyte sa simula ng kampanyang palayain ang bansa mula sa kamay ng mga Hapones noong Oktubre 1944. Ito ay kaganapan sa pangako niya ng pagbalik na nakapaloob sa tanyag niyang pahayag na I shall return. Mula sa panandaliang panahon ng pag-aalis mula sa bansa. Sa sentro nito ay ang 7 double life-size statues na gawa sa tanso ni na MacArthur, Sergio Osmeña, Carlos P. Romulo at 5 iba pa. Ang mga estatwa ay likha ng tanyag na manlililok na si Anastasio Caido at base sa larawan ng personal photographer ni MacArthur na si Gaetano Feiles. Dahil sa mga magagandang tanawin, marami ang mga turistang dumadayo sa MacArthur Park. So guys, makikita natin sa likod natin ang 3 barko na ginamit nila Douglas MacArthur. Makikita natin dito ang US-11, US-4 at ang US-7. Magandang tanawin, Ginhagdan Hills. Ang Ginhagdan Hills ng Palo, Leyte ay isang kilalang puok dasalan na may nakatindig na malaking krus na nagbibigay sa mga bisita ng tahimik at makabuluhang espiritual ng karanasan. Ang kasaysayang na ito ay nag-ugat pa noong 2 digmaang pangdaigdig, kung saan ito'y ginamit bilang estratehikong tanawin. Sa kasalukuyan, ito'y simbolo ng katatagan at pananampalataya na umaakit sa mga debotong naghahanap ng katahimikan at pagmumuni-muni. Mula sa tuktok na ito, matatanaw ang kamangha-manghang tanawin ng bayan ng Palo at ang mga luntiang paligid nito na nag-aalok ng mapayapang pahingahan sa gitna ng kagandahan ng kalikasan. Ngayon naman ay narito tayo sa Red Beach. Noong Oktubre 1944 sa Red Beach, Palo, Leyte, nilusong ni General Douglas MacArthur ang katubigan ng Pilipinas kasama si General Carlos P. Romulo at ang Pangulo ng Commonwealth na si Sergio Osmeña.
Ang dramatikong eksena na ito ay naitala sa kasaysayan bilang simula ng pagpapalaya ng Pilipinas. Gaya nga ng sinabi ni Ginoong Ingracial, si General Douglas MacArthur ay dumaong dito sa Red Beach sa Palo, Leyte kasama ang Allied Forces bilang bahagi ng pagsisimula ng kampanya upang palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng Hapon. Ang makasaysayang paglapag na ito ay kilala bilang Leyte Gulf Landings ay nagbibigay daan sa tagumpay ng Allied Forces at nagsilbing simbolo ng pagbabalik ng kalayaan sa bansa. Ang pangyayaring ito ay ginugunita sa MacArthur Landing Memorial National Park sa Palo. Ang Palo ay isang lalawigan dito sa Leyte at kabahagi din nito ang silangang Visayas dito sa Pilipinas. Dito din matatagpuan ang mga makasaysayang lugar at maging ang puok at tradisyon at kultura. Ang Palo ay isang makasaysayang lugar noong panahong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito din dumalo ang dating general na si Douglas MacArthur noong taong Oktubre 1944 bilang bahagi sa kanyang pangako na I shall return na nagsisilbing pagpapalaya sa ating mga Pilipino noong panahong mga pananakop sa mga Hapones. Ang Palo ay isang sentro ng relihiyon dito sa Pilipinas. Ito ang Metropolitan Cathedral of Our Lord's Transfiguration at naapektuhan din ito ng Bagyong Yolanda noong Nobyembre 2013. Ngunit sa tagal ng panahon ay naibalik din ito ang ganda sa tulong na din ng donasyon. Mayaman rin ang Palo sa kultura, tradisyon at maging sa sayaw at pista. Dito sa Agosto ay nagkakaroon din sila ng pista at ang mga devoto ay dumadalo sa pista na iyon. Ang Palo Public Market ay isa sa mga pinakamalaki at pinakasikat na palengke sa rehiyon ng Leyte. Ito ay matatagpuan sa sentro ng bayan ng Palo. Ito ay nag-aalok ng iba't ibang mga produkto mula sa mga lokal na magsasaka, mangangalakal at artisano. Palengke ay nagbibigay ng isang malawak na hanay ng mga produkto mula sa mga pangunahing pangangailangan hanggang sa mga espesyal na mga item.
Kasing yaman ng kasaysayan ng Palo ang cuisine nila na sumasabog sa walang kasawaang paggamit ng niyog. Ilan sa matampok nilang pagkain ay hinatukan na manok, na isang luto ng manok na nakalutang sa mahalimuyak na sabaw ng pagkakasuwato ng gata, luya, bawang, sile, papaya at dahon ng luyang dilaw. Lawot-lawot o balikutos na ginataang pinaghalo-halong gulay bukid gaya ng dahon ng gabi, dahon ng kamote, pako, kulitis at iba pa. At syempre, ang kinarabong pako, na luto ng pako na hinalo sa kinayod na niyog, luya, bawang at pinatulis ng suka. Paborito ring lutuin ng mga taga-Palo ang pagluluto ng suso, mga kuhol na madalas nakukuha lang nila sa ilog at madalas ay ginagataan din. At sa dessert, kilala sa kanila ang suman arasif na gawa sa gawgaw ng lumbia at ang tanyag sa buong Leyte na muron na gawa sa kaning malagkit, gata ng nyog, kokoa at asukal. Sa pagtatapos ng ating pagbisita sa Palo, Leyte, sana ay inyong napansin ang kahalagahan ng bawat pook na ating pinuntahan. Mula sa MacArthur Park, kung saan buhay na buhay ang kasaysayan ng digmaan, hanggang sa Red Beach, kung saan naganap ang makasaysayang paglusob ng mga Allied Forces. Hindi rin matitinag ang mga alamat at kwento ng Ginhagdan Hills at Riverwalk, at ang mga makukulay na tradisyon na matatagpuan sa Palo Cathedral at Public Market. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang mayamang bahagi ng kasaysayan, kundi isang paalala ng tapang at pag-asa ng mga tao sa Leyte. Ya para mo yan at masisiringan niya ako MacArthur niya. Taka. Ito naman ang MacArthur Park, pag-alala sa pagdaong ni General Douglas MacArthur at mga kasamahan sa gulpo ng Leyte sa simula ng Chifet and Jude. So ngayon guys, makikita natin yung mga ano ng lugar. Ay, pagbuyo yun. Ay. At mga techniques. So ngayon guys, ay guys, na kami nalilipay. Tatabog tayo. Pero na kami guys nalilipay guys. Joke lang. Nalilipay pabalik kami. Kaya din na kami guys kan MacArthur. My favorite lolo in the world. Kay Maramkaman. Marami ini guys. Pero Pilipino guys. Kay so init na hair in the Philippines. Sobra na init na yan insan. Kita na din guys. Mo pa din ni. Nakita ko ito. Man, dari kita yan nakilala. So papakilala ko tayo niyan. Stop. Dito.